Hello. Hello mga ka-friends. Alam nyo po ngayon sa panahon, ito nagla-live ako ngayon para maramdaman nyo, maririnig nyo kung ano ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon ay napakalungkot. Bakit? Marami akong mga kadugo, mga kapatid. Ito sasabihin ko sa inyong lahat. Hanggang ngayon, yung anak ko, hindi pa nila pinapakita sa akin, hindi nila ako binigyan ng contact number. Wala akong communication sa anak kong babae dahil nandoon pa rin sa kadugo ko. Ngayon, financially, hirap pa ako sa financial. Hindi man lang nila ako matulong-tulungan. Inuunti-unti nila akong pinapatay. Mga walang awa. Amen. Nag-iisa lang ako sa buhay. Amen. Kaya ipaalam ko sa inyo, yung mga ginawa nila, yung mga kadugo ko, hindi na tama, hindi na makatao. Bakit? Nag-iisa na nga lang ako. Hindi nila maintindihan ang sitwasyon ko. Hanggang ngayon, yung anak kong babae, hindi pa nila binalik sa akin hanggang ngayon. Wala akong balita. Walang ibang naghahanap buhay, kundi ako lang. Ako pang paghihiraman, ako pang laging inaano ng kumikir. Hindi man lang nila ako maabutan kahit sintabo. Nag-uupa pa ako sa bahay. Walang ibang tumutulong, puro kahihiyan yung mga ginagawa nila sa akin. Hindi na tama yung mga ginagawa nila sa akin. Masakit na. Gusto na nila ako patayin. Gusto na nila ako patayin, makasarili. Walang mga awa. Kung talagang tinuturing nila ako na kapatid, ako ang bunso na babae, dapat hindi nila ako ginaganyan. Kung gusto nila na hindi sila mahihiya, ayusin nila yung mga pagkakamali nila sa akin. Hindi na tama yung mga ginagawa nila sa akin. Lagi na lang ako nanahimik. Ngayon hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Bakit ako nagla-live? Para malalaman nila kung ano ang mga pagkakamali nila sa akin. Pasosyalan, pagandahan, pero yung mga kasalanan nila, mga pagkakamali nila, hindi nila inaayos. Masakit na sa kalooban ko. Puro na lang ako pagpakumbaba. Hindi ko na kaya ang lahat ng mga ginagawa sa akin. Hindi ko na kaya. Kaya pakishare na lang pakishare ninyo para maririnig nila. Lalo na yan si Barbara Villegas. Yung anak ko hanggang ngayon, yung anak kong babae, hindi pa rin nila binalik. Hindi pa rin nila binigay sa akin. Walang communication. Walang mga awa. Kung talagang tinuturing nila ako na kapatid, tinutulungan nila ako, hindi nila ako pahirapan. Hirap na ako. Kaya mga ka-friends, i-share nyo para maririnig sa buong mundo yung mga mali nilang ginagawa. Hindi na tama, hindi na ako pwedeng lagi na lang ako manahimik. Halos mamatay-matay na ako. Yung tulog ko, bilang na lang ang tulog ko sa kakahanap ng pera para mabuhay kaming mag-ina. Anong ginagawa nila sa akin? Hindi pwede na lagi na lang ako manahimik. Puro lang sila kasosyalan. Mga walang awa. Gusto na nila ako patayin. Ngayon palang nagsasalita na ako. Gusto nila ako patayin. Kasi kung tinuturing nila ako, minahal nila ako bilang kadugo, bilang kapatid. Tinutulungan nila ako. Hindi nila ako pinapahirapan. Ngayon pa lang nagsasalita na ako. Ayusin niyo ako kasi ayos ako. Napapagod na ako. Pakishare na lang sa lahat ng mga nanonood sa live ko. Pakishare na lang para makarating kay Barbara Villegas sa lahat ng mga kapatid ko, sa mga kadugo ko. Lumugar sila sa tama, o puro sosyal. Ayusin nila ako. Lahat ng mga kapatid ko. Kung nanood man kayo, ayusin niyo ako. Kung may kahihiyan kayo, ayusin nyo yung mga pagkakamali nyo. Siguro naintindihan nyo ako, pagod na ako.
Pagod na ako. Salamat sa mga mag-share sa video ko, sa live ko. I-share nyo para marinig nila. Mapang-abuso. Salamat sa sharing nyo lahat. I-share nyo po lahat yung video ko ngayon. Ako yung humihingi ng tulong sa inyo na ma-share nyo para maririnig nila kung ano ang nasa loob ko. Hindi ako pwedeng laging manahimik. Yun lang ang masasabi ko. Masakit na yung dibdib ko. Hindi ko na kaya.